mapapadaan ng Barangay San Martin de Porres sa Quezon City, huwag loloko-loko, lalo kung nakasalubong mo si Sir Perry de Guzman, ang batikang stuntman ng barangay. Sa maraming taon ng pagiging stuntman, marami na siyang nakatrabaho at nagawang pelikula. At paniguradong marami rin tayong matututunan sa kanya. Masaya ako sa ginagawa ko dahil isa akong stuntman at naging fight director. Hanggang sa naging film director ako at naging scriptwriter. Ako ngayon ang sumusulat at ako nagdidirect ng pelikula ko. Siguradong magiging maaksyon ang umaga kasama si Sir Perry dito sa KKB, Kwentong Kabarangay. Mga kabarangay, welcome po natin si Sir Perry de Guzman! Good morning, sir! Good morning! Good morning! Kumusta pong umaga niya? Okay Mabuti. Siyempre, patayin niyo po muna yung mga nanonood ngayon sa Net25 at nakikinig sa Radyo Agila. Patayin niyo ayan, meron kayong mic! Yeah! Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po. Ikinagagala ko pong ma-interview dito sa programa niyong Net25. Yeah! Tay Perry! Paano ho kayo napunta rito? Pero bago yon, gusto ko munang malaman sa inyo, ano yung una niyong trabaho bago kayo naging stuntman? Isa akong janitor sa establishmento. Oh, gaano kayo katagal doon? Siguro mga 3 years. 3 years. Nakita ko matanda na yung janitor. Naisip ko, mag-artista na lang. So nalaman mo ba kung gaano na siya katagal bilang janitor? Opo. Tumanda na siya sa pagiging janitor. Opo. Kaya gusto nyo, maiba na lang ang karera nyo. Anong napili nyong karera na susunod? Gusto kong mag-artista. Gusto nyo mag-artista? Okay, saan kayo nagkaroon ng ideya na maging artista? Sino po ang nag-introduce sa inyo ng pagiging artista? Meron kasi yung kababata dito na stuntman, si Rolly Silong. Isa siyang SOS Daredevils. Ano ibig sabihin nun? Son of Stunt. Okay. Tapos Sinama niya ako kung gusto akong mag-stuntman. Sabi ko, sige, mahilig ako. Gusto kong maging artista. Gusto kong maging artista. Pumayag kayo agad. Opo. Ano yun? Nag-training ba kayo o sabak kayo agad sa pagiging stuntman? Nag-training po kami. Training muna. 5 taon. Ang tagal. 1975 ako nagsimula. Okay. Tapos, kaklase ko po si Lito Lapid. Dito lapit. 1974 siya. Matagal-tagal na. Hanggang naging bida siya, 1980, sinama niya na ako sa pelikula niya. So ibig sabihin, nung nag-training kayo, wala kayong bayad? Wala po. Pag may shooting, doon lang po may bayad. Paano yun? Paano yung panggastos ninyo pag kayo'y nagtitraining? Saan kayo kumukuha? Abono mo po muna. Nagsimula ako, 50 pesos ang bayad. Ang bayad sa'yo? Opo. Nung unang pelikula mo? Opo. Ay, naalala mo kung anong pelikula yon? Meron po. Basta, sinong kasama po doon sa pelikulang yon? Si Ramon Zamora at Ramon Zamora? Ray Malonzo. At Ray Malonzo. Kilala ko yung mga yan. Mga 70s po yun, 70s. Anong ginawa niyo doon na talaga namang kakaiba? Ako yung kalaban nila ng karatis na binubugbog ng mga bida. Binubugbog ka ng mga bida. Pero hindi naman totoong bugbog yun. Diba? Parang sa ano lang, action lang. Meron pong numero. Gaano kahirap yun? Yung training po ninyo doon pa, kasi diba, bago kayo sinasabak sa pelikula, kailangan i-train nyo muna, makita nyo muna yung ano yung mga action na gagawin. Gaano katagal yung ganon? Matagal po. Nag-iisayo ka ng Miyerkules, Linggo, tuturuan kaming gumulong, gumulong, tumambling. Tuturuan kaming manuntok. Tumalon. Pumarate. Yes. Tumatalon kayo, di ba? Opo. Umawak ng itak at saka mga arnis. Lahat po ng klase na pwedeng gamitin sa action para makalaban ng ano. Nagpapatiyulog din ako sa 20 feet. Sasaluhin ng net. Wait lang ha. Siyempre, ang gumagawa lang ng mga ganitong klase ng mga profesyon ay mga professional na at nagtitraining. Okay. May mga baliho ba kayo na ospital? Kasi, imagine nyo, 20 feet. Paano po yun? Paano? Meron ako experience. Nasunog ako eh. Ito. Ha? Nasunog kayo? Nasunog. Tapos, ano nangyari? Natuklap itong ano ko. Okay. Paano yung international movie yun? Paano? Sinagot ba yun yung pagpapa-hospital mo? Na-hospital ako. Gaano katagal? 1 buwan. Sagot po nila yung ospital. Habang nagsushooting sila, may bayad din po ako. Wow! Napakaganda pala din pala. Hindi man maganda. I mean, at least meron hong nag-alaga at binabayaran ho kayo. Make sure na pagka gumaling kayo ng maayos. Ayan. At syempre,
hindi lang yung mga sunog-sunog. Opo. May mga bali-bali din ho ba ng buto, ganyan? Meron din po. Nakailang beses na ho kayo nabalian para kayo pala si Jackie Chan. Di ba? Oo. Meron akong eksena sa Geronimo. Oh. May hawak akong palako. Denive ko si Lito Lapid. Denive mo? Binaril ako. Nasa area. Tumiklop ako. Bumagsak ako. Una likod. Oh. Tapos yung spinal cord ko, tumunog. Oh. Sabi ko kay Lito Lapid, Boss, uwi muna ako sa Maynila. Papahilot muna ako. Pahilot lang? Hinilot ako. Hindi nyo pina-check up sa ospital? Hindi. Okay naman. Nawala naman. Ayos naman. Sabagay, buhay pa siya at nakakatayo pa siya. Pero delikado ha. Opo. Yung parang pag kayo po ay gumagawa ng mga aksyon, yung isang paa nyo nasa hukay na, yun ang tinatawag nila. Bakit ho ninyo pinagpapatuloy pa rin? Kasi parang delikado sa buhay Yun po magandang trabaho. Pag may pelikula kami, malaki bayad. Ayun. Pag walang pelikula, walang bayad. walang bayad. Ayun, kaya pag may pelikula kayo, talagang buwis buhay din kayo. Oo, kaya kailangan pag artista ka, marunong kang mag-ipon. Oh. Para pag naubos ang pera mo, meron kang mahugutin. Ang mga artista ngayon na bago, marunong na sila. Yes. Nakita nila, sila Dick Israel, naghihirap. Sila kapatid ni John Regal, naghihirap. Kasi hindi nakapag-ipon. Ang mga artista ngayon natin, may negosyo na sila, may business, nag-ipon na sila. Yun. Ano ho yung mga, bukod sa sinasabi nyo sa akin kanina, na mga hirap na pinagdadaanan ng isang stuntman, ano po yung bang mga challenge? Doon sa, well, mahirap na yon na babalian ng buto, nasusunog. Ano pa ho yung pagdating sa pera? Consistent? Kagaya po nito, mga 2005, bumagsak ang pelikula. Namatay si Fernando po. Opo. Nawalan kami ng pelikula. Opo. Siguro 10 years. Wala kaming trabaho. Nagutom kami. Oo nga Yung po. mga ari-arian namin, naibenta, yung mga naipon, nabunot. Tapos dumating pa ang pandemic. Ayun na Wala nga. pang trabaho. Sunod-sunod. Naka-recover lang nitong 2022 hanggang 2024. Ano ang ginagawa niyo nung mga panahon yon na hindi kayo makapag-stuntman? Ano ang mga discarding trabahong ginagawa nyo? Habang nasa bahay po ako, gumagawa ako ng mga props na baril. Baril, costume, mga espada, para pag kailangan na sa pelikula, inaarkila sa akin. Naarkila sa inyo. Opo. Mahusay din pala kayo. Nakaisip din ho kayo ng ganoon. Opo. At syempre, gusto kong malaman mula sa inyo kung sino naman sa mga artista, bukod sa kay Lito Lapid, ang nagturo sa inyo na maging isang magaling na stuntman. Hindi, kami po, pag nag-stuntman, nade-develop kami. May grupo kasi kayo. May grupo. Oo. Tapos, Anong pangalan ng grupo nyo? Commando Stuntman po. Tapos po? Nung naging kontrabida na ako, kinuha na ako ng mga director. Correct. Ginawa na akong fight director. Ako na po nagtuturo sa mga bida. Ang mga tinuruan ko, sila Dolphy, Yes. sila Tito Vic and Joey, Opo. magkakasama sila. Opo. Sila Maricel Soriano, Opo. sila Gabi, sila Grabe, ang Redford dami White. niyo palang pelikula. Mga artistang nakasalamuha. Mga comedy action director kasi ako. Ayun, sila yung mga tinuruan ko. Pati yung si Chris Aquino, yung anak ng presidente, Pido Dida 1, 2, 3. Ako nagtuturo sa kanya. Ikaw nagtuturo. Opo. Anong pakiramdam, sir, na lahat ng mga artistang ito, lalo na ngayon, pag nakikita mo yung mga papasbong na mga artista, alam mong dumaan sa iyong expertise, kumbaga sa iyong mga turo. Masaya kami kasi nakikita sa amin ng mga anak namin, mga asawa namin, na ayan yung papa ko, yan ang tinuturuan niya, yung mga sikat na artista. Correct! Tuwan-tuwa sila. Oo naman. Hanggang sa, yung ninong ko po kasi, director ni Lito Lapid. Pag nagdidirect siya ng pelikula, gumagawa ng script, tinatawag niya ako. Kasi action director ako, nagbibigay ako ng idea na action, comedy, scene. Kaya, pag may pelikula siya, kasama ako sa gumagawa ng script, natuto akong gumawa ng script. Pati pagsusulat, pinasok niyo na. Kaya naigaan niyo ako gumawa ng script. Nung nakagawa na ko yung script, ako na rin ang nagdidirect. Okay. Kaya may pelikula akong 5, na ako ang writer, ako ang director. Nice! Eto na! Siyempre, bilang ikaw ay, ang alam ko kayo po ay presidente ng isang grupo ng mga, ano pong pangalan ng inyong grupo? Ako po ngayon ang presidente ng Philippine Screenwriter Organization Incorporation. Yun pala. Presidente na ako ng writer. Opo. Ibang level mula pagiging stuntman, naging writer, naging director na rin. Tapos, diba?
isa rin ako sa Board of Director ng Actors Guild. Board of Director. At saka sa kapisanan ng mga director, Board of Director din ako ng mga director. Ano pakiramdam, sir, na yung inyong pinanggalingan, pagiging stuntman, ang dami niyong dinaan ng mga posisyon, ano? Hanggang sa naabot nyo itong ganitong klase ng, kumbaga, karangalan. Well, karangalan naman maging stuntman naman talaga. Dahil kung walang mga stuntman, walang kwenta talaga yung mga action scenes, di ba? Pero, imagine niyo po, paiba-iba ho kayo ng inyong mga posisyon. Natutuwa naman ako kasi pag naging director po ako, marami ako natutulungan na mabibigyan ko ng trabaho yung mga stuntman, mga artista, mga extra. Kaya pag tumatakbo ako, parati akong panalo kasi binuboto nila ako. Tinutulungan ko sila. Totoo naman. Ganun naman talaga. Kailangan tutulungan mo yung kapwa mong kung ano yung profesyon. Eto na, syempre gusto na ho naming malaman ngayon, ano yung mga basic stunts ang pwedeng ituro nyo po ngayon sa amin, sa ating mga kabarangay. Tawagin natin si Kuya Leo Jacobo, Sir Leo, at si Sir Willie, at si Sir Prince Padilla. Tatlo sila. Itong lahat ng ito yung mga nabanggit kong mga pangalan, ay estudyante po ninyo. Ito, papakita nila sa atin ngayon yung mga basic ng pag-stand. Okay, paano ba? Sige, mag-start tayo. Halimbawa, may eksena ho. Kunyari, meron hong paparating na grupo nasasalakay galing sa iba't ibang direksyon. O paano ang ginagawa niyo ho dyan, sir? Halika rito, sir. Sama ka. Sama ka. Punta kayo. Ayan, sige. Anong gagawin? Paano ang gagawin mo? Sige, Prince. Halika, Prince. Enter kayo, kunyari. Punta kayo sa pag-ano pa yung magja-jacket pa si Prince para mas mas may dating. Ayan. Tututukan nyo kunyari. Anong sinasabi niyo po sa kanila ngayon? Anong kunwari mangyayari dito? Anong mangyayari, Sir Perry? Mga rebelde ko sila. Rebelde, tapos po. Sila mga baril. Okay po. Darating sila, nakita nila yung mga sundalo. Lalapit sila, titignan nila yung mga sundalo. Dumating mga sundalo. Okay. Tapos tututukan nila. Yun ang tinuturo bago. Okay, sige. Paano pong gagawin dyan? Labas kayo. Sige. Babarilin sila ng mga sundalo. Babarilin sila ng mga sundalo. Wag na. Eto na. Kunwari lang po ito, ha? Ready! Action! Nagkatitigan. Ito! Wow! Sir Perry, napansin ko lang. Bakit ito pati yung pagbagsak may arte? Opo. Kailangan po, kasi pagbagsak, minsan mauna yung ulo mo, kailangan nakadrop ka. Pag tumama ulo, ayun, kailangan pagbagsak maingat ka, tutugod mo yung ano. Ano yung technique doon? Kasi parang patingin. Ano po pagbagsak? Papa! Wow! Nakakairita ka. Ang galing mo. Ano yung inuna mong bagsak dyan? Ito pong paa ko po. Paa talaga. Pag! Ito hood, baloktot. May paa yan. So talagang slow motion na ganyan. Okay, kunyari naman ho, tanggalin natin yung baril. Suntukan lang, ha? Ito, suntukan lang. Again, huwag niyo hong gagayahin to, mga bata, ha? Professional po ang gumagawa nito. Paano naman ho ang gagawin ho ninyo sa pagsuntukan? Yung walang natatamaan, ang galing na walang natatamaan. Paano? Ayan. Ayan na, suntukan, ha? Nangungwelyo na agad si Kuya Perry. Meron mo itong numero. May numero! Anong numero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!